Pinagkatiwalaan ko siya. Tinuturing kong pamilya. Pero paano kung ang taong itinuring mong kapatid, siya pala ang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo? Dear Ate Jo, itago mo na lang ako sa pangalang Maricel. 32 years old, isang call center agent mula sa Pasig. Simple lang ang pangarap ko, magkaroon ng masayang pamilya at simpleng buhay. Noong nakilala ko si Anton, akala ko siya na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Matalino, maalaga at seryoso sa buhay. Biligawan niya ako ng mahigit 1 taon bago ko sinagot. At pagkatapos ng 5 taong relasyon, nagpakasal kami. Akala ko, forever na. At syempre, kasama sa journey namin, ang best friend kong si Jenny. Si Jenny, Ate Jo, ay hindi lang basta kaibigan. Simula high school, magkasama na kami. Sabay kaming pumapasok, sabay umuuwi. Kahit wala kaming pera, nag-share kami ng baon. Minsan kalahating pandesal lang. Nung college, pareho kaming sa State University, parehong working student, parehong lumalaban para sa pamilya. Kahit sa love life, sabay din kami nagkukwento. Siya yung tipo ng tao na kapag may bago akong crush, siya agad ang unang nakakaalam. At kapag may problema ako, siya rin ang unang nakakaalam. Kaya nang dumating sa buhay ko si Anton, natural lang na ibahagi ko ang saya kay Jenny. Siya nga ang una kong pinakilala kay Anton. At kitang-kita ko, nagkasundo sila agad. Si Anton ay office mate ko dati. Tahimik pero gentleman. Hindi siya mabilis kumilos pagdating sa babae. Pero sa akin, iba. Araw-araw siyang naghahatid ng pagkain. Sabay kami umuuwi kapag pareho ang shift. Ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya, Ate Jo, ay ang respeto niya. Kahit kailan hindi siya nagmadali. After 5 years, nag-propose siya. Kasal. At sa araw ng kasal ko, maid of honor ko si Jenny. Siya ang humawak ng belo ko. Siya ang sumalo ng luha ko habang naglalakad ako sa aisle. Sa speech niya, sabi pa niya, "Best friend, finally natagpuan mo na ang forever mo. Alam kong aalagaan ka ni Anton. At nandito lang ako palagi." Hindi ko alam na ang mga salitang iyon, isang araw, magiging kasinungalingan. Pagkatapos ng kasal, naging normal ang buhay. Ako sa call center, si Anton sa construction firm, si Jenny naman sa maliit na business niya. Madalas pa rin si Jenny sa bahay, kumakain, nakikitulog, nakikibonding. Pero unti-unti, may napansin akong kakaiba. Minsan, pagdating ko galing trabaho, abot-abot ang tawanan nila ni Anton sa kusina. Pag pumasok ako, biglang tatahimik. Minsan din, pag may maliit na handaan, mas madalas silang magkatabi kaysa ako at si Anton. Pero dahil tiwala ako, binalewala ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi kaya gagawin ni Jenny yun. Kapatid ang turing ko sa kanya. Dumating ang araw na nakatanggap ako ng anonymous message sa Facebook. "Man-ingat ka, may relasyon ang asawa mo at best friend mo." Kinabahan ako pero pilit kong inisip na baka prank lang. Hanggang isang gabi, umuwi ako ng mas maaga. Tahimik ang bahay pero bukas ang ilaw sa guest room. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at doon, nakita ko sila. Magkayakap, parang tumigil ang mundo ko. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ako makapagsalita. Ang 2 taong pinakamahalaga sa akin, sabay na nagtaksil. Umiiyak ako, sumisigaw, nanginginig ang buong katawan. Ang best friend kong itinuring kong kapatid at ang asawang pinakasalan ko, parehong humarap sa akin na may luha pero may kasalanan. Sabi ni Jenny habang umiiyak, "Maricel, sorry, hindi namin sinadya. Nahulog lang kami." At si Anton, nakatungo, walang masabi. Ate Jo, paano naging hindi sinasadya ang paulit-ulit na pagtatago at pagsisinungaling? Hindi ba para mangyari yon, kailangan nilang piliin paulit-ulit? Pakiramdam ko, ginamit nila ang tiwala ko bilang kumot para itago ang kasalanan nila. Kinabukasan, umalis ako ng bahay, dala lang ang ilang damit. Hindi ko makuhang umuwi agad sa nanay ko kasi nahihiya ako. Nahihiya akong sabihing mali ako, ang lalaking pinaglaban ko at ang babaeng ipinagmamalaki kong best friend. Parehong iniwan akong durog. Lumipas ang mga linggo, halos hindi ako kumain. Wala akong ganang pumasok. Nawalan ako ng gana sa lahat. Parang lahat ng bagay wala nang halaga. Hanggang sa isang gabi, habang umiiyak ako,
Napaisip ako, sino na ako ngayon kung wala sila? Worth it pa ba akong mahalin ulit ng kahit sino? Ngayon, unti-unti kong tinatanggap na hindi ko kasalanan ang nangyari. Oo, mahal ko sila pero mali sila. At ang pinakamalaking aral na natutunan ko, Ate Jo, ay ito. Minsan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay galing sa taong pinagkatiwalaan mo. At minsan, kahit wala ka ng lakas, kailangan mong piliin ang sarili mo, kahit wala na ang lahat. Sa lahat ng nakikinig, tanong ko po, paano ba maghilom kapag parehong mahalaga sa'yo ang mga taong nagtaksil sa'yo? Tama ba na tuluyan ko silang kalimutan o dapat ko bang matutunang patawarin kahit hindi na maibabalik ang dati?